Maliban sa syudad ng Taguig at Makati, alam nyo ba na inaangkin din ng bayan ng Pateros ang Fort Bonifacio? Katunayan taong 1991 pa nauna nang nag-file ng kasong Pateros para mabawi ang Fort Bonifacio. Isa sa argumento ng Pateros na bago pa man ito maging Fort Bonifacio o kahit Fort McKinley ay tinatawag na nila ito noon na Baryo Mamangkat na isa sa 5 baryo ng bayan ng Pateros. Kung napanood nyo yung nauna kong video, nabanggit ko rito ang patungkol sa pagiging isa noon ng Taguig, Muntinlupa at Pateros. Nung panahon ng mga Amerikano noong 1903, pinangungunahan tayo ng Governor General ng United States at itinatag ang Philippine Commission Act 942. Nasa bisang ito ay pinag-isa ang 3 municipalities ng Taguig, Muntinlupa at Pateros, at ang Pateros ang nagsilbing municipal government ng pinag-isang bayan. Ang kopya ng dokumentong ito na mula sa Library of Congress ng United States ay hawak ng Pateros. Nakasaad sa 1903 Philippine Commission na noong October 12, 1903, ang bayan ng Taguig, Muntinlupa at Pateros ay pag-iisahin na at ang magiging municipal seat of government o yung magiging pangalan ng pinag-isang bayan ay Pateros. Ito ang pinanghawakan ng Pateros kaya pinaniniwalaan nila na kanila ang Fort Bonifacio dahil minsan nitong naging sakop ang Taguig at Muntinlupa. Kaya pinaniniwalaan din ng Pateros na maaaring ang pinaglalaban ng Taguig ay siya rin pinaglalaban ng Pateros dahil nga iisa lang daw naman ito noon. Kaso hindi nagtagal ang pinag-isang bayan na to dahil makalipas lang ang isang buwan, November 25, 1903, ang Muntinlupa ay hiniwalay rito at naging bahagi ng Binyan sa bisa ng Act No. 1008. Ibig sabihin, 2 bayan na lang ang natira. Ito na lang ang pinagsamang Pateros at Taguig. Dumaan ng ilang taon na namahala ang Pateros sa pinag-isang bayan ng Taguig hanggang sa sumapit ang March 22, 1905 na kung saan ang pamamahala ay nabalik na sa Taguig sa bisa ng Act No. 1308. Ibig sabihin nakapangalan na sa Taguig ang pinagsamang bayan ng Taguig at Pateros. Pagkalipas ng 3 taon, February 29, 1908, ang Taguig ay dineklara ng independent municipality sa pamamagitan ng Executive Order No. 20. Nakalaunan, pagsapit ng January 1, 1909 ay tuluyan ng naiwalay ang Pateros sa Taguig. Kaya sa side ng Pateros ay parang bigla na lang daw nawala ang Pateros sa eksena ng merging. Itong Executive Order No. 20 ay isa pa sa pinanghahawakang dokumento ng Pateros na itinuturing nilang pinakamahalagang dokumento na hawak nila na dapat daw makita at mapakinggan ng lahat. Ito'y dahil sinasabi rito na ang lupain ng Pateros bago yung panahon ng pinag-isang 3 bayan sa ilalim ng Act 942 ay ibabalik sa kanila ng buo. Ang ibig sabihin, ibabalik lang sa Pateros ang orihinal na lupain na nasasakop nito bago pa pinag-isang 3 bayan. So yan yung sinasabi ng dokumentong ito na itinuturing na pinakamahalagang dokumentong pinanghawakan ng Pateros. Bakit siya naging mahalaga? Well, ang magiging malaking tanong kasi rito, ano nga ba ang orihinal na nasasakupang lupain ng Pateros bago pa man maganap ang merging? So isa rin kasi sa hawak ng Pateros ay ang lumang mapa nito nung panahon pa ng Kastila. Ito ang mapa ng Pateros noong taong 1891. Nakalagay sa gilid na ito ang Jurisdiction de Pateros at may kita rito ang linya ng border na nasasakupan ng Pateros. Sa loob nito nakalagay ang Baryo de Mamangkat na isa sa 5 baryo ng bayan ng Pateros that time. Ang Baryo de Mamangkat, ito pa ang pangalan noon bago pa ito tawagin na Fort McKinley ng mga Amerikano at Fort Bonifacio ng mga Pilipino. Bukod doon, hawak din ng Pateros ang mapa noong 1968. Ibig sabihin, ang mga mapang ito na hawak ng Pateros ay nagpapakita na mula noong 1891 hanggang 1968 ay halos hindi naman nagbago ang border ng kanilang nasasakupan. Sa mapang ito may kita ang linya. Sa taas ng linya ay sinasabi na ito ay nasasakop ng municipality ng Pateros, habang sa baba naman ng linya ay sa municipality ng Taguig. So para mas malinaw, ganito ang itsura nito sa mapa ngayon. Ito ang kasalukuyang mapa ng Pateros. Habang yung linya na kulay blue, yan yung inilalaban ngayon ng Pateros na sinasabing original na kanilang lupain na may sukat na 1,040 hectares. Habang yung kulay dilaw naman na area, yan na lang yung nasasakupang area ng Pateros na may 166 hectares na lamang.
Ang sinasabing orihinal na lupain ng Pateros ay sakop nito ang buong Fort Bonifacio, kabilang ang mga barangay Embo na siya rin pinag-aagawan ng Makati at Taguig. Kaya nga ang mayor ngayon ng Pateros na si Mayor Miguel Ponce III ay handa at confident na mapapanalo itong court case na inaasam nila para ma-recover ang lupain na pinaniniwalaan nilang kanila, partikular ang Fort Bonifacio, na kung saan matatagpuan ngayon ang BGC o Bonifacio Global City na hawak ngayon ng Taguig. Ito'y matapos mapagdesisyonan ng Supreme Court ngayon lang April 19, 2023 na hintulutang reviewin ang petisyon ng Pateros at i-order sa Pasig Regional Trial Court Branch 271 na buksang muli ang kaso. Dito, ni-reverse na Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals noong January 29, 2015 at ang resolution noong September 24, 2015 na nagdi-dismiss nun sa apela ng Pateros noong May 10, 2013 resolution ng Pasig RTC Branch 271. Sa isinagawang interview kay Pateros Mayor Miguel Ponce III ukol sa naging desisyon ng Supreme Court noong April 19, 2023, ito ang kanyang naging payag. Well, of course, masaya tayo dahil favorable sa atin yun. Dahil for the longest time, for almost 30 years, ay naghihintay kami na mabigyan ng tsansa na maipresenta yung mga ebidensya ng mga hawak-hawak naming mga dokumento to prove na sa amin yung pinaglalaban na yan. Hindi naman pwedeng maangkin na lang yan na bigla na lang kaming naging less than 200 hectares ng walang dahilan. I personally believe kapag makikita nila yung mga dokumento namin, ito ay based pa dun sa mga lumang Spanish title na Hacienda de Maricaban at saka yung LC map o Land Classification Map ng 2623 ay talagang maliwanag na yung buong Parcel 4 ay dapat nasa jurisdiction ng Pateros. Matagal na kaming ready kaya lang ay talagang medyo hindi ko alam, napakaraming pangyayari na hindi kami nabigyan ng tsansa. This time, after na ibaba ng Supreme Court yung hindi final, as far as Pateros is concerned, yung award sa Taguig na yan dahil final lang yan against Makati. Napakasaya natin dahil once and for all magkakaroon ng closure itong isyong ito. We are very interested with the territorial. Ito yung teritoryo namin na kinuha nila. Actually, hindi kinuha nila, naibigay sa kanila na hindi kami napapakinggan. With our documents, with our evidence, I am very confident na hindi man namin makuha lahat, makuha namin ang major portions at sa amin talaga yun. Maliban sa syudad ng Taguig at Makati, alam nyo ba na inaangkin din ng bayan ng Pateros ang Fort Bonifacio? Katunayan taong 1991 pa nauna nang nag-file ng kasong Pateros para mabawi ang Fort Bonifacio. Isa sa argumento ng Pateros na bago pa man ito maging Fort Bonifacio o kahit Fort McKinley ay tinatawag na nila ito noon na Baryo Mamangkat na isa sa 5 baryo ng bayan ng Pateros. Kung napanood nyo yung nauna kong video, nabanggit ko rito ang patungkol sa pagiging isa noon ng Taguig, Muntinlupa at Pateros. Nung panahon ng mga Amerikano noong 1903, pinangungunahan tayo ng Governor General ng United States at itinatag ang Philippine Commission Act 942 na sa bisang ito ay pinag-isa ang 3 municipalities ng Taguig, Muntinlupa at Pateros at ang Pateros ang nagsilbing municipal government ng pinag-isang bayan. Ang kopya ng dokumentong ito na mula sa Library of Congress ng United States ay hawak ng Pateros. Nakasaad sa 1903 Philippine Commission na noong October 12, 1903, ang bayan ng Taguig, Muntinlupa at Pateros ay pag-iisay na at ang magiging municipal seat of government o yung magiging pangalan ng pinag-isang bayan ay Pateros. Ito ang pinangawakan ng Pateros kaya pinaniniwalaan nila na kanila ang Fort Bonifacio dahil minsan nitong naging sakop ang Taguig at Muntinlupa. Kaya pinaniniwalaan din ng Pateros na maaaring ang pinaglalaban ng Taguig ay siya rin pinaglalaban ng Pateros dahil nga iisa lang daw naman ito noon. Kaso hindi nagtagal ang pinag-isang bayan na to dahil makalipas lang ang isang buwan, November 25, 1903, ang Muntinlupa ay hiniwalay rito at naging bahagi ng Binyan sa bisa ng Act No. 1008. Ibig sabihin, 2 bayan na lang ang natira. Ito na lang ang pinagsamang Pateros at Taguig. Dumaan ng ilang taon na namahala ang Pateros sa pinag-isang bayan ng Taguig hanggang sa sumapit ang March 22, 1905 na kung saan ang pamamahala ay nabalik na sa Taguig sa bisa ng Act No. 1308. Ibig sabihin nakapangalan na sa Taguig ang pinagsamang bayan ng Taguig at Pateros.
Pagkalipas ng 3 taon, February 29, 1908, ang Taguig ay dineklara ng independent municipality sa pamamagitan ng Executive Order No. 20. Nakalaunan, pagsapit ng January 1, 1909 ay tuluyan nang naiwalay ang Pateros sa Taguig. Kaya sa side ng Pateros ay parang bigla na lang daw nawala ang Pateros sa eksena ng merging. Itong Executive Order No. 20 ay isa pa sa pinanghahawakang dokumento ng Pateros na itinuturing nilang pinakamahalagang dokumento na hawak nila na dapat daw makita at mapakinggan ng lahat. Ito'y dahil sinasabi rito na ang lupain ng Pateros bago yung panahon ng pinag-isang tatlong bayan sa ilalim ng Act 942 ay ibabalik sa kanila ng buo. Ang ibig sabihin, ibabalik lang sa Pateros ang orihinal na lupain na nasasakop nito bago pa pinag-isang tatlong bayan. So yan yung sinasabi ng dokumentong ito na itinuturing na pinakamahalagang dokumentong pinanghawakan ng Pateros. Bakit siya naging mahalaga? Well, ang magiging malaking tanong kasi rito, ano nga ba ang orihinal na nasasakupang lupain ng Pateros bago pa man maganap ang merging? So isa rin kasi sa hawak ng Pateros ay ang lumang mapa nito nung panahon pa ng Kastila. Ito ang mapa ng Pateros noong taong 1891. Nakalagay sa gilid na ito ang Jurisdiction de Pateros at may kita rito ang linya ng border na nasasakupan ng Pateros. Sa loob nito nakalagay ang Barrio de Mamangkat na isa sa 5 baryo ng bayan ng Pateros that time. Ang Barrio de Mamangkat, ito pa ang pangalan noon bago pa ito tawagin na Fort McKinley ng mga Amerikano at Fort Bonifacio ng mga Pilipino. Bukod doon, nahawak din ng Pateros ang mapa noong 1968. Ibig sabihin, ang mga mapang ito na hawak ng Pateros ay nagpapakita na mula noong 1891 hanggang 1968 ay halos hindi naman nagbago ang border ng kanilang nasasakupan. Sa mapang ito may kita ang linya. Sa taas ng linya ay sinasabi na ito ay nasasakop ng municipality ng Pateros, habang sa baba naman ng linya ay sa municipality ng Taguig. So para mas malinaw, ganito ang itsura nito sa mapa ngayon. Ito ang kasalukuyang mapa ng Pateros. Habang yung linya na kulay blue, yan yung inilalaban ngayon ng Pateros na sinasabing original na kanilang lupain na may sukat na 1,040 hectares. Habang yung kulay dilaw naman na area, yan na lang yung nasasakupang area ng Pateros na may 166 hectares na lamang. Ang sinasabing original na lupain ng Pateros ay sakop nito ang buong Fort Bonifacio, kabilang ang mga barangay Embo na siya rin pinag-aagawan ng Makati at Taguig. Kaya nga ang mayor ngayon ng Pateros na si Mayor Miguel Ponce III ay handa at confident na mapapanalo itong court case na inaasam nila para ma-recover ang lupain na pinaniniwalaan nilang kanila, partikular ang Fort Bonifacio na kung saan matatagpuan ngayon ang BGC o Bonifacio Global City na hawak ngayon ng Taguig. Ito'y matapos mapagdesisyonan ng Supreme Court ngayon lang April 19, 2023 na hintulutang reviewin ang petisyon ng Pateros at i-order sa Pasig Regional Trial Court Branch 271 na buksan muli ang kaso. Dito, ni-reverse na Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals noong January 29, 2015 at ang resolution noong September 24, 2015 na nagdi-dismiss nun sa apela ng Pateros noong May 10, 2013 resolution ng Pasig RTC Branch 271. Sa isinagawang interview kay Pateros Mayor Miguel Ponce III ukol sa naging desisyon ng Supreme Court noong April 19, 2023, ito ang kanyang naging payag. Well, of course, masaya tayo dahil favorable sa atin yun. Dahil for the longest time, for almost 30 years, ay naghihintay kami na mabigyan ng tsansa na maipresenta yung mga ebidensya ng mga hawak-hawak naming mga dokumento to prove na sa amin yung pinaglalaban na yan. Hindi naman pwedeng maangkin na lang yan na bigla na lang kaming naging less than 200 hectares ng walang dahilan. I personally believe kapag makikita nila yung mga dokumento namin, ito ay based pa dun sa mga lumang Spanish title na Hacienda de Maricaban at saka yung LC map o Land Classification Map ng 2623 ay talagang maliwanag na yung buong Parcel 4 ay dapat nasa jurisdiction ng Pateros. Matagal na kaming ready kaya lang ay talagang medyo hindi ko alam, napakaraming pangyayari na hindi kami nabigyan ng tsansa. This time, after na ibaba ng Supreme Court yung hindi final, as far as Pateros is concerned, yung award sa Taguig na yan dahil final lang yan against Makati. Napakasaya natin dahil once and for all magkakaroon ng closure itong isyong ito. We are very interested with the territorial. Ito yung teritoryo namin na kinuha nila.
Actually, hindi kinuha nila. Naibigay sa kanila na hindi kami napapakinggan. With our documents, with our evidence, I am very confident na hindi man namin makuha lahat, makuha namin ang major portions at sa amin talaga yun.